August 11, 2026, Martes. Matapos ang ilang araw na pag-ulan at pagbaha, tone-toneladang basura ang tumambad sa Baclaran. Alamin ang detalye niyan mamaya. Kasama niyo pa rin kami sa mga kwento ng bayan at lakas ng masa. Ako si Nina Corpus. Bawat komento o pulso ng bayan, importante yan sa amin. Bawat issue, dadaanan natin yan. Kaagapay nyo kami sa mga usaping hindi dapat palampasin. Live tayo sa DZMM Radyo Patrol sa Istrenta at lahat ng FMR station sa buong Pilipinas. Gayon din sa Signal TV Channel 31. Ako, si Jack Batallones. Ito ang Arangkada Balita. Bilang ng namatay sa paghagupit ng mga bagyo at habagat, umakyat na sa 19 ayon sa NDRRMC. Halos 200 milyong pisong pinsala sa agrikultura na itala ng Department of Agriculture. PNP nagbabala sa publiko tungkol sa mga nagpapakalat ng peking larawan at mga video ng baha sa social media. COA Auditor, kinumpirmang may pananagutan si Vice President Sara Duterte sa 73 million pesos disallowance sa OVP confidential funds. Ateneo at basketball coach Tab Baldwin pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment. Lumobo pa sa mahigit 2 milyong tao ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat sa iba't ibang rehiyon sa bansa. Pumalo naman sa 19 ang naitalang namatay. Yan ang umaarangkadang balita ni Justin Ignacio. Pumalo na sa 19 ang bilang ng mga nasawi sa nagdaang bagyong Luis, Maymay at Habagat ayon sa National Disaster Risk Reduction Management Council. Sa ulat ng Office of the Civil Defense ngayong araw ng Martes, August 11, 12 sa mga namatay ay nagmula ng Benguet, 4 sa Rizal, 3 naman sa Batangas. 15 naman ang naiulat na sugatan, 1 mula Ilocos Sur, 12 mula Benguet, 1 mula Rizal at 1 mula Cavite. Pagguho ng lupa ang kadalasang dahilan ng mga nasawi at nasugatan dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan na siyang dahilan ng paglambot ng lupa. Ayon pa sa OCD, naitala rin sa 4 na individual ang nawawala, 3 mula Benguet, 2 sa Baguio at 1 sa Atok, habang 1 rin sa Batangas. Higit 600,000 pamilya ang apektado sa nasabing sakuna o katumbas yan ng higit 2 milyong individual. Mula yan sa mga apektadong lugar mula Regions 1 to 5, Calabarzon, Cordillera Administrative Region, NCR at Mimaropa. Mahigit 700 naman ang naitayong evacuation centers kung saan higit 20,000 pamilya ang nasa loob nito o katumbas yan ng higit 70,000 individual. Nasa 73 million pesos na tulong naman ang naipamahagi na ng pamahalaan. Sa panayam nitong Lunes kay Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Quechalian, muli niyang binigyang diin ang importansya na mauna ang mga pagkain para sa mga naapektuhan. More than anything, lagi kami nauna sa pagkain. Over the weekend kasi before naman kami yung food packs, na meron kami ready-to-eat food boxes, inuuna namin yung kasi pag wala pang community kitchen, mahirap naman na magbigay ka ng walang mga abrelata at walang paglulutuan. Food is always on top of the list. Samantala, naiulat din ng OCD na dahil sa bagyo at habagat, higit 600 ding mga bahay ang napinsala. Sa tala ng ahensya, nagkakahalagang 1.4 billion pesos ang apektado pagdating sa infrastruktura at higit 135,000 sa agrikultura. Tuloy-tuloy naman sa ngayon ang rescue operations ng ahensya. Ako, si Justin Ignacio, ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Umakyat na sa 10 ang nasawi sa landslide sa Baguio City matapos ang 2 araw ng search and rescue operations. Yan ang umarangkadang balita ni Naomi Tiburcio. Opisyal nang nagtapos ang search and rescue operations sa landslide sa Baguio City na bumuon sa 3 kabahayan sa kasagsagan ng pag-ulan noong linggo. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, wala ng buhay nang matagpuan ang ilan pang mga nawawala, kaya tumakyat na sa 10 ang kabuang nasawi. 3 naman ang nakaligtas. Ayon sa Department of Education, 5 sa mga nasawi ay mga mag-aaral.
Nag-viral naman ang isang aso na himalang nahukay ng buhay mula sa landslide. Ayon kay Mayor Magalong, maagang nasamihan ng mga residente sa lugar na lumikas na dahil sa sama ng panahon. Makaraan ang 8 araw na walang tigil na ulan. Kasabihan sila, inamin nga sa akin nung isang occupant, isang mother na yung anak niya namatay. Sabi niya, Mayor, sa totoo lang, sinabihan naman talaga kami na mag-evacuate na. Pati mga anak ko nga, sinabihan ako na mag-evacuate na tayo, mami. Kaya lang, matigas daw, sabi niya. Matigas kasi ang ulo ko. Kaya nakakalungkot, sabi niya. Bukod sa mga apektado ng landslide, pinalikas din ang mga nakatira sa mga bahay malapit sa lugar. Pero sabi ng alkalde, dadaan muna ito sa geotechnical study para masigurong ligtas ang nasabing lugar bago payagang makabalik ang mga residente sa kanilang tahanan. Umiikot ang aming mga geotechnical engineers, mga structural engineers. Pinupuntahan yung mga lugar na nagkaroon ng soil erosion. Tinitingnan kung may mga soil stress. Katulad nung nakita namin dito sa Gisad Surong, nagkaroon na talaga ng mga signs yan eh. Sa ngayon, nasa 185 pamilya ang pinag-forced evacuation. 83 sa kanila ay nasa evacuation center. 36 na lugar ang nagtala ng soil erosion o pagguho ng lupa. 5 bahay ang totally damaged habang 76 na puno ang bumagsak na dahilan sa naging brownout sa lugar. Nakatutok ngayon ang LGU sa relief operations sa mga apektado. Ayon kay Magalong, nasa 80% ng mga istruktura sa Baguio City ang nasa hazard area. Meron naman mga engineering solutions yan. Kaya lang, ang problema, itong mga karamihan dito, mga informal settlers, bigla na lang magtatayo. Tapos tinato-tolerate. O kaya hindi nire-report. Kaya tayo dito, tayo doon, gano'n. Kaya nakatutok ngayon ang lungsod sa malawakan at pangmatagalang pag-aaral sa kaligtasan ng mga infrastruktura sa Baguio City. Ako si Naomi Tiborcio ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Ininspeksyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang drainage trailer pump sa Las Piñas City kaninang umaga bilang bahagi ng programa ng pamahalaan kontra baha. Yan ang umaarangkadang balita ni Lestor Aler. Nagtungo sa Las Piñas City ngayong araw si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. upang inspeksyonin ang high vacuum self-priming drainage trailer pump sa Alido Bridge sa Barangay Zapote. Kasunod ito ng ilang araw na pag-ulan sa Metro Manila, bunsod na nagdaang bagyo at habagat. Kasama sa isinagawang inspeksyon sina DPWH Secretary Vince Dizon, MMDA General Manager Nicolas Torre III at Las Piñas City Mayor April Aguilar. Sa panayam, sinabi ng Pangulo na bahagyang nabawasan naman ang pagbaha sa ilang lugar sa Metro Manila dahil sa ginagawang intervention ng DPWH para sa kanilang programa kontra baha. Pero hindi aniya titigil ang pamahalaan sa pagsasaayos sa mga daluyan ng tubig para hindi na bumaha. Bukod dito, pinatututukan din ng Pangulo sa DPWH ang spillway sa Las Piñas na matagal nang naantalang tapusin. Kailangan tapusin na natin, ilagay na natin yung spillway. Malaking bagay yan para sa pagbabaha ng NCR. Matapos ang tuloy-tuloy na pagbuhos ng pag-ulan, tumambad naman ang maladagat na basura sa water channel sa Parañaque City na ikinabahala naman ng Pangulo. Ayon kay Pangulong Marcos, hindi naman galing sa Parañaque ang mga basurang naglutangan matapos ang pag-ulan. Dahil nabuksan na yung ating mga kanal, doon napasok, nasabayan pa ng high tide, kaya naipit yung mga basura doon. Kaya nananawagan kami sa lahat ng involved, mag-ingat po kayo dahil ang laking pinsala ang nangyayari kapag yung basura natin ay hindi maganda ang pagtapon at kung saan na lang nilalagay. Sa Palace Press Briefing, sinabi ng Presidential Communications Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro na dapat magtulungan ng pamahalaan at taong bayan sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng mga waterways sa bansa. Hindi po kakayanin ng gobyerno na magtrabaho, pero ating mga kababayan ay pabaya ng pabaya. Tapos magtuturo kung sino ang may kasalanan. Lahat po tayo dito ay dapat kumilos. Hindi pwedeng nagkukuya-kuyakoy lang tayo lagi.
Matapos ang inspeksyon ng Pangulo, binisita naman niya ang mga residenteng nananatili sa Verdant Covered Court sa Barangay Pamplona 3 na nagsilbing evacuation center dulot ng masamang panahon nitong nagdaang araw. Binigyang pansin niya ang kalagayan ng mga evacuees at tiniyak na patuloy na maghahatid ng mga kinakailangang tulong ang pamahalaan sa mga apektadong pamilya. Ako si Lester Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Samantala, umabot na sa halos 200 milyong piso ang tinatayang pinsala sa agrikultura ng habagat at mga bagyong Luis at Maymay ayon sa Department of Agriculture. Batay sa pagsusuri ng DA Regional Office, umabot sa 197.2 million pesos ang naitalang pinsala sa Ilocos Region, Cagayan, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Western Visayas. Katumbas ito ng halos 7,000 ektarya ng mga lupang sakahan na apektado. Pinakamalaki ang nalugi sa palay, sinundan naman ito ng high-value crops kabilang ng mga gulay, papaya, saging at mais. Ayon din sa DA, halos 8,000 magsasaka ang apektado. Makatanggap ang mga naapektuhan ng farm inputs na nagkakahalaga ng 110.5 million pesos, kabilang ang mga binhi ng palay, mais at gulay. Nagbabala ang Philippine National Police sa publiko laban sa mga nagpapakalat ng mga pekeng larawan at mga video ng baha. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., nakakapagdulot ng panic ang mga mapanlinlang na post sa social media. Dagdag pa ni Nartates, maaaring digitally altered o kinuha sa mga nakaraang bagyo ang ilan sa mga kumakalat na larawan at videos online. Hinihikayat ng PNP ang publiko na maging mapanuri at umasa lamang sa mga verified information mula sa mga gobyerno at mga otoridad. Ipinakita ng mga taga-Botolan sa Zambales ang bayanihan sa harap ng pagkasira ng dike sa Bukaw River. Naghatid naman ng relief goods ang PDRRMO sa Zambales sa may 500 na pamilyang isolated sa isang barangay sa San Marcelino. Yan ang umarangkadang balita ni Rod Izon. Nabuhay ang diwa ng bayanihan sa Zambales sa biglaang pagkasira ng malaking bahagi ng Bukaw River sa Barangay San Juan, Botolan dahil sa pananalasa ng habagat. Voluntaryong nakiisa sa pag-aayos ng bumigay na dike ang mga kagawad ng pulisya at mismong mga residente sa lugar at mga tauhan ng Kapitolyo at Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa gitna ng malakas na ulan at malakas na agos ng Bukaw River, nagpala, nagsako, nagbuhat ng sako-sakong buhangin ang mga volunteer upang mapigilan ang tuluyang pagkawasak ng dike para mapigilan ang malawakang pagbaha. Pinsala sa halos 10 barangay ng Botolan malapit sa riverbank. Dahil sa bayanihan, tuluyang naisalba ang nagbabantang pagbigay ng dike sa bahagi ng Barangay San Juan. Sa ngayon, inilalatag na ng Department of Public Works and Highways ang pinal na rehabilitasyon ng dike sa tulong ng Zambales LGU ayon kay District Engineer Dennis Nazin. Tatambak po kami dun sa likod ng Bukaw Dike po pang mapalapad po yung dike at magdadrive na rin po kami ng sheet piles po. Nasa 200 metro po ang nasirang dike. Samantala, naglatag na ng relief operation ang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa may 500 pamilyang isolated ng pagkawasak ng tulay na bakal sa Barangay Santa Fe sa bayan ng San Marcelino sa Zambales dulot ng habagat. Sinabi ni Rolex Estelia, Chief ng PDRRMO, na namahagi na rin sila ng relief goods sa mga pamilyang apektado ng pagbaha sa Kabanggan at maglalatag na rin sila ng distribution sa mga pamilyang apektado sa ibabang bayan sa Zambales. Mula sa FMR Northern Luzon, ako si Rod Izon ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Sa kabila ng pagtanggi ng depensa sa pagkukumpara at stipulation ng iba't ibang dokumento ng Office of the Vice President at ng Department of Education, nagpatuloy ang harap ng ika-4 na testigo ng prosekusyon para sa Article 10 Article 1 o confidential funds. At live mula sa Senado, may umarangkadang balita si Angela Babad. Angela.
Ninya, tree planting at gift-giving activity. Ilan lamang ito sa mga aktibidad ng Office of the Vice President na kasama doon sa December 2022 na 125 million pesos na confidential funds. Pero 75 million pesos dito ang ipinababalik ng COA matapos mag-issue ng Notice of Disallowance dahil sa kakulangan ng supporting documents. Ito po kasing listahan na to sinabit nila as proof of success of information gathering to support the payment of rewards. Pero based po sa documents na to, hindi po namin nakita yung particular accomplishment. Kasi under the joint circular po, meron pong portion doon na hindi po pwedeng gamitin for reimbursement yung pondo ng confidential. So prospectively lang. Para naman sa first and second quarter ng 2023, mahigit 1,000 acknowledgement receipts ang isinumite ng OVP sa COA. Kabilang dito ang mga AR para sa ilang individual tulad ni Pia Piatos Lim na nakatanggap umano ng 140,000 pesos, Ralph Josh Bacon na nakatanggap ng 150,000 pesos at ang questionableng 500,000 pesos na ibinayad di umano sa isang Clarice Ontiveros kapalit ng impormasyon. Bukod dito, nagsumite rin ang OVP ng sertifikasyon mula kay Colonel Raymond Lachica, dating Chief of Security ng Vice Presidente, bilang patunay sa payment of rewards. Kasama rito ang ilang Protective Intelligence Operations reports para sa third quarter ng 2023. Sa kalagitnaan ng pagsusuri ng mga dokumento, sinabi ni Del Campo na sa nakaraang pagdinig ng House Committee on Good Government and Public Accountability, mismong si Gina Acosta, dating Special Disbursing Officer ng OVP, ang nagkumpirmang ibinigay niya ang confidential funds kay Lachica, bagay na labag umano sa mga panuntunan ng Joint Circular. Dahil dito, sa ikalawang pagkakataon ay muling nag-issue ang COA ng Notice of Disallowance sa OVP para sa first hanggang third quarter ng 2023 na nagkakahalaga ng 261 million pesos. Ang una po is yung kanina pong nabanggit ko na yung directive ni BP Sara na ibigay ni Miss Gina Acosta yung cash advance for CF kay Colonel Lachica, which is violation of under 6.1.1 of the Joint Circular. And after the evaluation po nung responses, the amount of 261,300,000 was also disallowed kasi nga po yung payment of rewards amounting to 62 million were not supported with documents evidencing success. Nagtungo naman ang prosekusyon sa Department of Education kung saan mahigit 1,000 ARs din ang isinumite ng ahensya para sa confidential funds nito. Kabilang sa mga kinwestiyon ng prosekusyon ang mga AR noong February 21, 2023 na tila sabay-sabay na in-issue sa iba't ibang lugar tulad ng Danao, Malolos, Davao at Negros Oriental. Ganito rin ang sitwasyon noong February 25, 2023 kung saan may mga AR na in-issue sa Masbate, Samar at iba pang probinsya. Ani Del Campo, si Edward Fajarda lamang ang may otoridad na mag-disburse ng confidential funds ng DepEd. Dahil sa findings, naglabas ang COA ng Audit Observation Memorandum sa DepEd na sinagot naman ng ahensya noong August 27, 2024. We have Yung sa OBP po, ito ay irregular po. Ninya, bago nga nagtapos ang paglilitis ay iminungkahi ni Senator Judge Mig Zubiri na ilipat ang impeachment trial ng 3 p.m. Pero ayon kay Presiding Officer Cheese Escudero, kailangan muna itong pag-aralan bago ipatupad. Ninya? Maraming salamat, Angela Babad. Himayin pa natin ang mga nangyari sa ika-14 na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Makakausap natin si Prosecution Counsel at Spokesperson Attorney Jay Tolosa Jr. Magandang hapon po, Attorney Tolosa. Magandang hapon, Ninya, at magandang hapon din sa lahat ng inyong mga tiga-subaybay ngayong araw. Attorney, nagsampa ng reklamo ang DOJ ng grave threats sa Quezon City RTC laban kay VP Sara Duterte. Ano po ang reaksyon ninyo dito? Hindi raw po ba ito double jeopardy? At may papaliwanag niyo raw ba sa amin yung pagkakaiba ng pagsasampa ng reklamo sa RTC at itong dinidinig sa impeachment court na grave threats?
Yes, hindi naman ho, no, dahil magkaiba naman yung nature ng dalawang legal actions na yan. Dito sa impeachment proceedings, ang pinag-uusapan natin dito ultimately is the fitness, no, to remain in office. So yun ang pinag-uusapan dito, ang penalty, no, if the Vice President will be found guilty, no, it will be removal from office and perpetual disqualification, no, from holding public office. So walang any criminal liability na ma-impose, no, sa vice presidente sa paglilitis na to. Ngayon, yung sinampa naman na grave threats, ito naman yung criminal action that was instituted before the DOJ. So ang penalty naman dyan, of course, if she will be held guilty, no, kapag lalo na pag kung aakyat itong kaso na to, sasampa siya sa husgado, tapos siya ay mako-convict. Ang penalty dyan ay imprisonment. So ito naman yung criminal aspect. So clearly, yung principle ng double jeopardy will not apply dahil nag-a-apply lang yan, no, yung hindi ka pwedeng makasuhan ng criminal na kaso ng dalawang beses. So as I've explained, magkaiba naman ang nature ng dalawang ito. Oo nga po. So kahit nasabihin na natin nagkaroon na ng desisyon sa impeachment trial, itong pagsasampa ng criminal case ng DOJ, ay pwedeng ito matuloy at iba rin yung consequences like yung imprisonment, sabi niyo nga po, attorney. That is correct niya, yeah. And attorney, para po sa aming audience, ano ba talaga ang legal definition ng confidential funds under Joint Circular 2015-01? Bakit raw hindi ito pwede gamitin sa mga regular na projects tulad ng tree planting, medical missions o Christmas party? Yes, no. Dahil this should be connected to the confidential operations, no, of the agency that will use them. At dahil dito sa Joint Circular 2015-01, no, na ito yung sinusundan na patakaran para sa paggamit at pag-liquidate ng confidential funds. Nakalagay dito, merong very specific purposes lang, no, kung saan pwedeng gamitin ang confidential funds. At hindi yan papasok, no, tulad ng sinabi ng testigo kanina, si Ms. Aileen Del Campo, hindi papasok ang mga ganyang klaseng activities, no, dito sa exclusive list of allowed purposes. Okay, Attorney Tolosa, break lang muna tayo sandali. Ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan sa aming pagbabalik. Okay. Samantala, panukala ang 2027 National Expenditure Program o NEP na i-turn over na sa Kamara. Marami pang mainit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Balikan po natin ang ating interview ngayon with Attorney J. Tolosa Jr., ang prosecution counsel and spokesperson. Attorney, andyan pa kayo? Okay. Yes, hi Nina. Yes. Attorney, tungkol naman tayo sa mga pangalang lumabas sa trial tulad ni na may J. Camote, may Miggy Mango, may Xiao Me o Christine Applegate Estrada. At kung ano-ano pa, may narinig po akong Hanilet, may Heart, merong Escudero, may Ong Pauco. Parang pamilyar kasi yung mga pangalan na to, no? Pinapayagan ba talaga sa ilalim ng ating batas o COA rules ang paggamit ng mga ganitong aliases o pseudonyms bilang payee sa confidential funds para protektahan ang identity ng informants? Yes, so to answer that, I will refer you to the response given by witnesses. No, sabi nila, hindi yan expressly allowed under the rules. No, but sabi nila, ang mas importante sa mga bagay na mga to sa acknowledgement receipts, more than the names, ay tignan pa yung mga ibang issues dyan. Tulad kanina, may mga ibang acknowledgement receipts ni walang pangalan kung sinong tumanggap. May mga acknowledgement receipts, ang date nila ay bago yung covered period.
no? Meron ding acknowledgement receipts na nakalagay tulad ng mga nakita natin sa mga nagdaang pagtinig, nakalagay there for medical supplies. Pero sabi nga ng witness, wala namang kalakip na mga official receipts na magpapatunay na talagang merong mga ginamit, biniling gamot, no? Meron ding mga iba kanina official receipts. Makikita natin sa isang araw, pare-pareho ang petsa nila kung kailan supposedly natanggap itong mga pera na to, no? Pero makikita sa loob ng isang araw, napakadaming iba't ibang lugar, no? Sa Luzon, Visayas at Mindanao. So more than the names, no, itong mga bagay na to ay importante ding to take note, no, in determining kung meron bang problema dito sa pag-liquidate ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa kanilang paggamit ng confidential funds. Attorney Tolosa, ito ba yung nag-comment nga si Attorney Kapunan, yung hindi raw siya Superman, o kung siya si Superman ay kaya niyang puntahan yung iba't ibang lugar na to, mukhang iba-ibang isla sa buong Pilipinas. At tama ba, if I remember it right, isa lang yung date? Tama ho yun, no? At hindi lang isang pagkakataon yun, madaming na-point out, no, ng mga acknowledgement receipts or evidence of payment supposedly na ganyan ang sitwasyon. Pare-pareho, isang date, iba-ibang lugar. At tulad nga ng sinabi kanina, ang Special Disbursement Officer, siya ang may karapatan at responsibilidad na magbigay nito mga pera na to sa iba-ibang tao na tumanggap, no? So, kung isang tao lang ang may authority na ipamigay, no, or ibayad itong pera na to, yun yung malaking katanungan na sinasabi nga kanina, Attorney Kapunan, paano niya nagawa, no, na ibigay itong pera na to sa iba-ibang tao na nandoon sa iba't ibang parte ng Pilipinas on the same day. So pwede ho bang marami yung nagbibigay o isa lang, yung disbursing officer ba yon? Well, tulad ho ng sinabi kanina, no, witness natin, nakalagay mismo yan doon sa joint circular, yung authorized na special disbursement officer, siya talaga ang may responsibilidad, no, at authority na mamigay nito or mag-disburse nitong confidential funds nito. In fact, she pointed to a particular provision na itong joint circular nagsasabi na hindi mo yan pwedeng ilipat sa ibang tao. Opo. Kung let's say dineposit na lang niya, 'di ba? Pina-deposit, hindi naman kailangang personal at hindi niya kailangang maging Superman. So, i-deposit na lang niya sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ano pong masasabi niyo doon? Ang naging tugon ng witness kanina is ang appreciation niya as the person who audited, no, this liquidation. Doon sa nakalagay na address doon, ang ibig sabihin ay address kung saan binigay yung pera. Okay, na hindi dineposit. Kumbaga, Yes. inabot. Kung saan natanggap. Yes, kung saan Oo. inabot. Yes. I see. Yeah. Well, Attorney, pakilinaw nga po kung sasabihin ng defense na mga code name ang mga ito, ano po ba ang hinahanap ng batas o ng COA para ma-verify kung may totoo at totoong transaction sa likod ng mga resibong ito? But before answering that, balikan ko lang quickly, no, yung sinabi mo, kung deposit. Well, kung deposit yan, then dapat meron silang deposit slips. But narinig naman natin sa lahat ng mga dokumento na sinabmit ng Office of the Vice President, the Department of Education, sa COA, no, to liquidate the use of confidential funds, wala naman, no, nabigay ng mga deposit slips. Now, to answer your question, no, with respect dun sa aliases, I'll have to confine my response to the answers that were already given by the witnesses, no, who have testified so far. At ang nasabi nila so far, hindi pa sila nag-focus dun sa mga use of aliases dahil nga ang ginawa nilang audit ay compliance audit muna. At ito ay nakabase lang doon sa mga dokumento na sinumite sa kanila. So, at the time that they conducted this audit, wala silang paraan para malaman kung itong mga pangalan nito ay totoong pangalan ng mga totoong tao or aliases lang. Dahil wala namang indication kung aliases ba yan, no?
Opo. Attorney, lagi nating naririnig yung notice of disallowance mula sa COA. In layman's terms, kapag na-disallow ba ng COA, let's say itong 73.2 million na gastos, ibig sabihin ba agad niyan ay may naganap na krimen o pagnanakaw? And may follow-up po dyan, may phone-in question dito. They always hear the word stipulate para po sa ating mga kababayan. Ano bang ibig sabihin ng stipulate? Okay. To be completely accurate with what was stated by the witness, no, as it relates to the notice of the allowance issued here, ang ginamit niya term ay irregularity. No, at in-explain niya bakit merong irregularity, no, at naging rason kung bakit nag-issue ng notice of disallowance dahil nga hindi sila nakasunod dun sa mga alituntunin na nakapaloob dun sa Joint Circular 2015-01. So madami siyang sinabing mga importanteng bagay dyan, no, o na rason, ano yung mga linabag na provisions ng Joint Circular na yan, kasama na yung naging pag-amin ng Special Disbursement Officer na inutusan siya mismo ng Vice Presidente na ibigay itong pera na to sa third party na mahigpit na pinagbabawal under the Joint Circular. Now, ano naman ang stipulation? Ibig sabihin lang nito ay pagkakasundo ng magkabilang partido. No? Pwede itong magkasundo sa isang sa isang dokumento o sa isang question of fact, no, dito sa mga pagdinig na narinig natin to in the recent days, ginagamit ito paukol dun sa mga exhibits, no, or tong mga documentary evidence na magkabilang panig na pareho naman, no, dahil ito yung mga liquidation reports na sinumite mismo ng Office of the Vice President and Department of Education sa Commission on Audit. So gusto sana natin para mapabilis na yung paglilitis, hindi na kailangan isa-isahin pa ng testigo namin itong dokumento na to para ma-identify at ma-authenticate. Magkakasundo na lang kami ng kabilang panig na let's agree, no, na authentic itong mga documents na mga ito. Since, again, pareho naman natin itong gagamitin at ebidensya. In fact, sa inyo nang galing ito. But as we've seen, no, they've continued to refuse to stipulate. In fact, kahit na yung hinihingi na lang natin, na ikumpara natin itong mga dokumentong meron natin before the clerk of court, bago mangyari itong hearing, hindi pa rin sila pumayag. Yun nga po. So anong effect dito sa kaso if they do not agree or stipulate yung mga exhibits na ito? We will still prove that they're authentic. Ang nagiging problema lang, mas tumatagal, no, yung paglilitis imbes na we can avoid these kinds of delay. Kasi nga, precisely, kaya merong pre-trial conference. Ang purpose diyan, isa sa mga bagay diyan, yung pre-marking of documents, na magkakaroon ng pagkakataon, magkabilang panig, na pagkumpara ang mga dokumento nila, kung common exhibits naman sila or paparehong dokumento yan at parehong gagamitin bilang ebidensya. Hindi sila pumayag nun. Narinig natin dun sa last week, no, nung Wednesday, inutusan ng presiding officer magkabilang panig na magkita bago sana yung paglilitis kahapon, no, na nangyari today, precisely again para pagkumpara na naman ang dokumento nila para makita kung pareho yan para mas mapabilis na ang pagdinig. Narinig din natin kanina, no, hindi din nila tinanggi na ang binigay namin nila sa aming date, no, para gawin ito ay sa Friday. Obviously, hindi rin makakatulong, no, dahil nga ang purpose niyan sana gawin yan bago yung paglilitis ngayong araw, bago tumestigo si Masaylin del Campo. Ito ba yung ginos daw kayo, hindi kayo sinipot? Yes, Nina, no, yun yung tinutukoy kanina ni Attorney Kapunan. Do you think there's a deliberate delay? Again, sasabihin ko na hindi ko sasabihin na sinasadya nila ito, no, kung yan ang intention talaga nila na mag-cause ng delay dito. But ang sasabihin ko sa puntong ito, napakaliwanag na. Kung sinasadya man nila o hindi, walang question na itong ginagawa nila ay nakaka-cause ng delay. Opo. Alright, maraming salamat sa panahon po ninyo, Prosecution Counsel and Spokesperson, Attorney J. Tolosa Jr. Magandang gabi po.
Magandang gabi din, Ninat. Maraming salamat. Samantala, formal nang sinimulan ng Kamara ang pagsusuri sa panukalang 2027 National Expenditure Program o NEP matapos itong i-turn over sa Kongreso. Ayon kay House Speaker Bogie D, dapat nakasentro sa pangangailangan ng mga Pilipino ang pambansang budget. Yan ang umaarangkadang balita ni Mari Ocampo. Good morning, everyone. We warmly welcome you to the ceremonial turnover. Nasa Kongreso na ang panukalang 2027 National Expenditure Program na nagkakahalaga ng 7.2 trillion pesos. Higit ito sa mga numero at halaga. Sa bawat pisong inilalaan natin, may pamilyang umaasa, may batang nangangarap, at may Pilipinong naghahangad ng mas magandang bukas. Ito na ang huling budget na ipipresenta sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Ayon kay Budget and Management Acting Secretary Kim Robert De Leon, mas mataas ang proposed budget ng 21.7% o 407 billion pesos kumpara sa 2026 budget. We work closely, particularly sa ating mga agencies, including that of the DPWH, para masiguro na lahat ng proyekto po na nasa National Expenditure Program ay talagang handa, mai-implement at talagang sinusuportahan po ng lahat ng documentation. Sentro ng paggawa ng national budget ang completion ng ilang mga proyekto bago ang pagtatapos ng termino ng Pangulo. Nananatili ang social sector na makatatanggap ng pinakamalaking bahagi ng 2027. Kung may nabawasan, meron ding iilan na nadagdagan base sa kanilang pagsusuri. Nakafocus ang ating 2027 budget na masiguro na lahat ng ating priority programs na nailahad ng ating Pangulo sa kanyang State of the Nation address ay makakatanggap ng sapat na pondo. Malaking porsyento ng budget ang inilaan para sa Department of Education na sinundan ng Public Works and Highways at Health Sector. Iginiit naman ng Kamara ang pagpapatuloy ng mga hakbang para gawing mas transparent ang proseso ng budget making. Kabilang dito ang Budget Amendments and Review Subcommittee o BARC at live streaming ng bicameral meetings. Ang budget ay para sa taong bayan. May karapatang silang malaman kung saan ito mapupunta at sisikapin po natin na maging mas bukas pa ang pagbubuo ng ating national budget. Sa mga susunod na linggo ay naasahang magiging masusi ang pagsusuri ng Kamara sa proposed budget bago itong maisalin sa General Appropriations Bill. Maaaring ma-access ng publiko ang National Expenditure Program sa official website ng DBM. Ako si Mari Ocampo ng BRTV News, nagsaserbisyo para sa Pilipino. Pag-usapan natin ang balitang yan kasama si Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, Congressman Asidre, at welcome back po sa Arangkada Balita. Magandang gabi, Jack. Magandang gabi lahat na nanonood sa ating yung oras. Yes, Congressman, alam naman natin na talagang ever since na binitawan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. yung mahiya naman kayong kataga noon sa kanyang zona, ay talaga marami na ang tumututok dito sa paggawa ng ating pambansang budget. Etong 2027, paano natin masisiguro na magiging malinis ito? But katulad ng sinabi ng ating speaker, patuloy pa rin na magiging open ang ating budget deliberations. It will still be online. It will be streamed live katulad ng iba pang mga hearings ito sa Kongreso. Itutuloy pa rin ang nakasanaan ang sinimulan last year na participation ng mga civil society organizations. At nandyan din po ang ating pag-create ng BARC, yung Budget Amendments Committee, na silang tatanggap ng mga at mag-i-screen ng mga panukalang amendments sa national budget, sa General Appropriations Bill. Tuloy din po ang live streaming ng Bicameral Conference Committee, kung saan mas makikita pa ng ating mga kababayan kung paano natin babalangkasin yung sa pinakadulong parte ang pambansang budget. And Congressman, ito, di ba, yung civil society ay pwede silang monitor din nila. Pero pwede rin ba silang mag-air ng kanilang mga questions? Well,
merong dalawang pagkakataon kanina po na explain po sa amin na meron hong dalawang meeting ng People's Budget Consultation sessions, no? Kung saan magkakaroon ng pagkakataon mismo ang ating mga civil society representatives na magtanong sa ating appropriations chairperson, sa mga sponsor ng budget. Saka sakali meron silang gustong panukala o di kaya may hinahanap silang clarification. Oo, Congressman, ito din ba yung naging practice last year or panibago ito? Kasi kung matatandaan, parang last year yun nga, yung sinasabi, yes, pwede silang mag-participate, pero parang medyo nabitin sila, yung pwede silang magtanong or ano. Pero ngayon, this time around, ay pwede na po pala. Well, dito lang sa na-assign na People's Budget Consultation. Kasi I hope people understand also, Jack, no, na during the actual budget hearing, we are bound by the rules of Congress, no? So talagang nakasunod tayo kung ano ang panukala ng Kongreso. Sila po yung patakaran sa Kongreso, yun po yung sinusunod. So medyo hindi pa ho tayo masyadong yung leeway with regards to the participation ng civil society during the actual budget hearing. Pero ang alam ko, mas papaigtingin pa ho yung consultation sessions natin para mas maging klaro po at talagang may direct talagang participation hanggat sa as far as our rules would allow. Okay. So, Congressman, basically, kung ano yung mga best practices natin na last year, yun din gagawin natin this year or may mga bago tayong i-implement or kailangan i-improve? So far, no, it will still be the same so far based on the announcement of the chairperson of appropriations. Yun nga lang, ngayon meron mas. Kasi nung last time, puro bago Ngayon, mas alam na natin paano pa mapapaayos, mas alam natin paano mamamaximize. At siguro kahit ang taong bayan, alam na rin kung anong aasahan sa pagkakataong ito. And Congressman, may iba lang tayo yung tungkol doon sa Pamana Act. Actually, marami yung nagtatanong tungkol dyan. Isa rin sa tanong bakit kailangan i-target yung mga minimum wage earners specifically at paano ito masisiguro? Kumbaga kasi marami na tayong natatanggap din na ayuda, nandiyan yung 4Ps. Paano natin maiwasan na mag-overlap yung dalawa? Well, una sa lahat, no, panukala pa lang ho ito. Ito po isang panukala ng mga ilang miyembro ng Kongreso, kasama na ho ang inyong lingkod, para kung magkaroon ng tulong para sa ating mga minimum wage earners. Alam ko, marami nagsasabi, may trabaho na sila, bakit kailangan tulungan? Pero kung titignan nyo po ang kalagayan ng ating mga minimum wage earners, talagang hindi na ho may ikakaila na kailangan sa mahal ng bilihin, sa krisis ng enerhiya. Talagang kailangan ho ng tulong nila. Ang problema, marami po sa kanila, hindi pumapasok dun sa ating mga kasalukuyang mga assistance program. Kaya po, naisipan ho natin ang Pamana. It is different in 3 ways. Una, ito po'y direkta sa minimum wage earners. Hindi po kasama ang 4Ps. Kaya wala ho tayong overlap, no? Instead na may payout, wala na ho itong payout. Meron hong minamandohan po ng panukalang batas ang central bank na mag-establish ng digital wallet system na kung saan papasok, kumbaga, diretso papasok sa digital wallet ng ating mga beneficiaries ang kanilang 1,000 per month na assistance. Pangalawa, hindi po nila pwedeng i-encash. Ito pwede lang ho ipambili ng mga essentials sa mga registered na mga MSMEs sa locality nila. Ibig sabihin, like for example, meron ho tayong daily spending limit ceiling na 200 per day, no? So pwede silang gamitin yung 200 pambili ng bigas doon sa sari-sari store or di kaya pambili ng ulam sa karinderya o di kaya pamasahe sa jeepney. Ito po ay ang gusto ho natin 100% na ibinibigay natin sa ating mga beneficiaries ay mapupunta rin bilang capitalization assistance sa mga SMSE. Kasi basically ipambibili din nila. In fact, sa kadahilan ng yan, ang mangyayari pa, babalik pa ng 15 billion in terms of tax collection. May prospective pa na tax ang gobyerno. So talagang
Iba ang, kumbaga, ito talaga i-maximize natin. Hindi lang yung social assistance sa mga minimum wage earners. This is also, kumbaga, subsidy din sa ating mga MSMEs. Okay, nako, maraming salamat po sa oras na binigay nyo dito sa aming programa sa Arangkada Balita. Tingog Party List Representative Jude Asidre. Magandang gabi, sir, at mag-ingat po kayo. Maraming salamat po. Nilinaw ng Malacanang na hindi sa ilalim ng pamumuno ni Vice President Sara Duterte noong mayor pa siya, kundi sa pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na simulan ang People's Bill sa Davao City. Ayon kay Presidential Communications Undersecretary Claire Castro, pilit itong inaagaw ng mga mapagpanggap. Iprinisinta rin ni Castro ang ilang mga dokumento mula 2023 hanggang 2024 para sa pagpapatayo ng pabahay na aniya ay nagpapatunay na sa ilalim ng Marcos administration ang inisyatibo. Aniya, hangad ng Pangulo na makapaghatid ng maayos, ligtas at may dignidad na pabahay para sa pamilyang Pilipino. Sa huling datos ng Department of Human Settlement and Urban Development, nasa 2,600 na units na ang naitayo, habang may 4 na gusali na may 400 units ang kasalukuyang ipinapatayo. Ngunit ang proyektong ito ay pilit na inaagaw ng ilang mapagpanggap na kahit wala silang anumang kontribusyon sa pagod ng Pangulong Marcos Jr. at ng DSUD, ay pilit bubulagin ang mga kababayan natin sa pamamagitan ng pagpapanggap na kanila daw ang proyekto na People's Bill sa Davao City. Mga taga Davao City, hindi po kayo maiiwan ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Itinanggi ng kampo ni Batangas 1st District Representative na kasama ang mambabatas sa planong paninira kay Executive Secretary Ralph Recto. Humarap kanina ang abogado ni Leviste na si Attorney Gabriel Rondain Kapunan sa NBI-NCR para sagutin ang mga paratang. Tumanggi naman si Attorney Rondain Kapunan na magbigay ng iba pang impormasyon kahit ang kinaroroonan ng kanyang kliyente. Matatandaan na kinumpirma ng NBI at ng Bureau of Immigration na lumabas ng bansa noong August 2 si Congressman Leviste at ang kanyang ina na si Senator Loren Legarda sa magkaibang dahilan. Samantala, dumating na rin sa NBI-NCR ang abogado ni former Congressman Jing Paras para magpasa ng affidavit. Itinanggi rin ng dating mambabatas ang mga alegasyon laban sa kanya. Marami pang maiinit na balita sa pagbabalik ng Arangkada Balita. Pinarangalan ng National Council on Disability Affairs ang programang Nagseserbisyo, Niño Corpus at Migs Bustos ng Advocate for Equity Award. Salamat sa pagtataguyod ng karapatan at inklusyon ng mga persons with disabilities. Congratulations! Mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at PRTV Manila Channel 31. Narito na ang mga balita sa inyong PRTV News Break. Dahil hindi tumitigil ang balita, umakyat sa 6 ang mga kaganapan saan mang sulok ng bansa. Ibabalita agad-agad sa PRTV News Break. Ako po si Naomi Timosio sa PRTV Manila Channel 31. Abangan ang special coverage ng Vice President Sara Duterte, The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula alas 9:30 ng umaga, mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide. Patay ang isang motorcycle rider matapos na aksidenteng sumabit sa isang taxi sa Cebu. Yan ang umaarangkadang balita ni Clark Pasuit. Sa CCTV footage na ito, makikita ang isang taxi sa intersection ng Osmeña Boulevard, dahang-dahang lumiko pa kaliwa ang taxi. Nang biglang sumulpot ang isang motor na mabilis ang takbo. Sumabit ang motorsiklo sa harapan ng taxi kaya't natumba. Sa lakas ng impact, tumilapon ang driver nito at tumama sa gutter.
Kinilala ang rider na si Ariel Taniedo na idineklarang dead on arrival sa ospital. Nasa kustudiya naman ng otoridad ang driver ng taxi na si alias Anton. Sa inisyal na investigasyon, sinasabing parehong naka-go signal ang traffic light nang mangyari ang insidente. Dagdag pa ng kasama ng biktima, pauwi na sila galing sa inuman dahil birthday ng kanilang barkada. Patuloy pang investigasyon ng Traffic Enforcement Unit habang hinihintay kung magsasampa ng kaso ang kaanak ng biktima. Mula sa Cebu, Clark Pasuit ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino. Paiigtingin ng Philippine National Police ang seguridad sa 108 lugar sa BARM na idineklara bilang areas of concern. Ito'y bago ang gaganaping parliamentary election sa September 14. Ang Lanao del Sur ang may pinakamataas na bilang ng mga lugar na itinuturing na red zone. Ang Maguindanao del Sur naman ay may 11 lugar na nasa ilalim ng orange category. Tinutukoy ng COMELEC ang red zone bilang mga lugar na nahaharap sa matinding panganib sa seguridad katulad ng pagkakaroon ng kasaysayan ng marahas na insidente. Samantalang orange zone naman ay ang mga lugar na nahaharap sa mga seryosong banta ng armadong seguridad. Pinagmumulta ng 4.9 million pesos ng Department of Labor and Employment ang Ateneo at si basketball coach Tab Baldwin dahil ito sa hindi paghahain ng Certification of Exemption para sa Alien Employment Permit o AEP. Bukod dito, pinagmumulta din sila ng 10,000 pesos dahil sa kawalan umano ng AEP ni Baldwin, gayong nagtatrabaho siyang coach ng Ateneo basketball team. Ayon sa DOLE, nasa Bureau of Immigration na ang desisyon kaugnay sa pagsasailalim kay Baldwin sa deportation. At yan ang mga umarangkadang balita ngayong araw. Ako si Nina Corpus. At ako naman si Jack Batallones para hindi mauli sa usapan. Kapit lang hanggang sa susunod na Arangkada Balita.